Hello everyone. Paano ba mag-apply for clustering of multiple establishment at isang PCO na lang ang hahawak nito? Siyempre, ang unang-unang gagawin, magre-request tayo ng approval sa EMB Central Office na maging isang cluster ang multiple establishment or parang grupo. And then, ang submission nito, syempre sa regional office, yung ating request for approval. At sa regional office ng EMB, i-evaluate yung request natin. At ang regional office ang magta-transmit nito sa central office ng EMB for final decision. At once ma-approve, syempre, padadalan ka ng sulat signed by the director of EMB Regional Office, currently in the person of Honorable Jacqueline Kaangad. So first thing, para makapag-pa-approve ng clustering, gagawa ka ng letter of request. Ano ba yung content nito? Dito, lagay natin date, and syempre, naka-address sa director, the Director for Environmental Management Bureau, Honorable Jacqueline Kaancan, and then through the regional director ng concerned regional office ng EMB. Hindi naman ito pro forma pero usually pagka gagawa ka naman syempre ng letter, sino ba ang mag-a-approve? So this time based on DAO 2018-07 kay Director of EMB ang approval. Pero yung evaluation muna ay sa EMB Regional Office kaya so true. Lagay natin dito for example, sino ang regional director ng inyong EMB regional office? Siyempre kanya-kanya bawat region, region 1 to region 13, including NCR, CAR. So kung sino man yung regional director. So lagay natin dito for example, Mr. Robert Angelo Metin. Siya ang regional director ng EMB Region 4A. So kailangan natin tong ah malaman kung sino po ang inyong regional director. Ano po? Then subject official letter of request for clustering of establishment. Then dear Director Kaankan, warm greetings. We respectfully request approval for the clustering of the establishment pursuant to Section 7.3 DNR Administrative Order Number 2018-07, application for clustering for the designation of Pollution Control Officer for uh, small stand-alone establishment. Yan, lagyan natin dito. Then dito, sa ating letter, listed below are establishments which are classified as Category A establishments based on Section 5 DAO 2014-02. Kailangan kasi yung mga nire-request lang natin na establishment for clustering ay mga Category A lamang. Lalagyan natin dito yung list of the establishment. Halimbawa, kung ito ay government institution, bawa LGU, Rural Health Unit, meron sila halimbawa tatlo. So gusto nila isang PCO na lang sa tatlong Rural Health Unit. Yan. Sa mga private din, halimbawa dental clinic o yung halimbawa bangko, kung meron silang multiple establishment, kaya naman masabi na category A, pwede nilang i-request for clustering. Pwede nating tingnan yung consideration na dapat same city lang sila or municipality para hindi masyadong malalayo sila. At yung maximum number of establishment na pwedeng i-cluster, huwag masyadong marami para ma-approve na agad. So wala namang sineset na maximum. Kung meron man, kailangan nating i-consider yon. So halimbawa ito lang, LGU, Rural Health Unit, meron silang tatlo. Halimbawa, LGU ng San Jose.
Yan. Meron sila halimbawa tatlong rural health unit. Pag-aari ng LGU represented by their mayor. For example, Honorable Peter S. Pan. So, siya naman yung nagre-represent ng mga to. And then, itong mga establishments na ito ay may kanya-kanyang registration sa company registration system. So, ano ba yung kanilang company registration system ID number? Ano po? Halimbawa, EMB R4A, yan. Sample lang to. So maglalagay tayo dito ng CRS ID number para madali ding ma-evaluate yung kanilang mga location. Then dito attached for this purpose are the following for your consideration. Annex A, sources of pollution of multiple installation or establishment. Then Annex B, map showing location of multiple installation or establishments. Tapos thank you very much. Sincerely, lagay natin dito yung uh, managing head ng cluster na magiging cluster. So lagyan natin Mr. Peter S. Pan. Siya ang local chief executive or mayor ng for example, San Jose, Batangas. Now dito, date signed, lagyan natin for example December 23, 2025. So this is our pattern sa ating letter of request. Naka-address syempre kay Director ng Environmental Management Bureau at naka-true sa Regional Director ng Concerned Regional Office ng EMB at yung requesting for approval at saka kung ano yung mga name ng establishment at yung CRSID number. At meron tayong i-attach gaya nga nitong sources of pollution of multiple installation or establishment. So dito, gagawin natin yung mga establishment na yon, kailangan nyo lang i-justify na sila ay category A establishment. So halimbawa dito yung Rural Health Unit 1, Unit 2, and Unit 3. Anong province sila? For example, Batangas. So same lang sila ng mga location. Anong kanilang mga city or municipality? Diba? San Jose. Palagay natin dito yung kanilang city or municipality. So makikita nila na parehas lang ang location. Then dito sa sa kabila, meron tayo dito mga batas at yung mga criteria para masabi kung category A ba. Halimbawa sa RA 8749, batas na nagre-regulate ng mga air pollution source installation. Para masabing category A establishment, hindi lalagpas ng 300 kilowatts yung generator set. So, halimbawa, lalagyan natin dito, meron silang 100 kilowatts na genset. Yung isa naman, meron siyang 72 kilowatts na genset lamang. Yung isa ay 150 kilowatts na genset. So, napapatunayan mo na category A lamang yung establishment. Sa RA 9275 naman, Clean Water Act, tinitingnan naman yung volume of wastewater in cubic meter per day. Pagka more than 30 cubic meter per day na, category B ka na. Kaya dapat lagi lang sa loob ng
category. So, halimbawa, sabi nga natin, basta dapat hindi lalagpas ng 30 cubic meter per day para category A lamang. So, dito meron tayong halimbawa 10 cubic meter per day. Dito naman ay 5 cubic meter per day. At ito naman, halimbawa 20 cubic meter per day. So dito sa RA 6969 naman, yung volume of waste, dapat hindi ka naman lalagpas ng 10 tons or 10,000 kilogram. Para masabi ka lang din na small quantity generator, pagka kasi more than 10 tons ka na, papasok ka dyan ng large quantity generator, di magiging category B ka. So halimbawa, meron kang 1 ton per year na M501. Oh. O dito naman sa kabila, meron kang M501 zero 0.5 lang. Dito naman sa kabila, Rural Health Unit 3, meron ka namang 1.5. O 1 point, sorry, 0.8, halimbawa 0.8. So basta hindi pwedeng lalagpas ka ng 10 tons per year. So dito sa RA 900 tips, naka-kilogram per day ito or tons per day. So halimbawa meron kang ah 200 kilogram per day na solid waste. Yung sa baba, meron kang 100 kilogram per day. Yung pangatlo, meron kang 250 kilogram per day. So, yan yung magpapatunay na category A lamang yung establishment. So, kailangan lang dito may pirma ang managing head. So, halimbawa, lagay natin Mr. Peter S. Pan. Siya yung ating mayor. San Jose, Batangas. Sample lang po ito. Then date signed, let's say December 23, 2025. Ang goal lang natin dito, ma-establish natin na category A yung tatlong establishment para mapayagan na i-cluster sila. So magiging cluster or magiging isang grupo at hawakan lang ito ng isang PCO. Yun ang purpose talaga nito. Then dito, yung mapa showing multiple installation. Pwede kang gumamit ng Google Map at nasaan yung mga location ng ating tatlong rural health unit. Dapat nasa loob lang ng isang city or municipality. Ano po? Kailangan lang itong pirmahan si Mr. Peter S. Pan. Siya ang mayor San Jose, Batangas. Again, example lang ito. Hindi po 'yan for education purposes. Hindi po tayo gumagamit ng totoong mga pangalan. Sample lang. So make sure na accurate na rin sa actual nyong um, request, actual nyong attachment, yung mga pangalan. Ano po? So kung may pangalan man tayong nasambit dito, ay sample lang. Wala itong actual na pangalan. Kung nagkaroon man ng pagkakaparehas, sample lang po ito. Thank you very much for listening. Yan po ang ah, request for clustering. Kailangan meron kang official letter of request for clustering, meron kang pagpapatunay na category A establishment yung mga establishment na isasama sa cluster. Kailangan nasa isang city or municipality. Hindi sila magkakahiwalay. Right? So I hope you have learned something on how to apply for clustering of establishments. And if you think naging helpful sa atin ang video na ito, please like and share this video. By the way, you can ask the concerned regional office of EMB regarding sa clustering para mas malinaw. Ito ay guide lamang. I hope you have learned something here. Thank you very much for time listening and God bless us all.